Ngayon, tayo ay mag-uusap tungkol sa isang napakalagang aspeto ng ating kalusugan, ang ating atay. Ang atay ay isang vital na organo sa ating katawan na may malaking papel sa pagproseso ng mga sustansya. Kaya naman, napakahalaga na alamin natin ang mga pagkaing maaaring makasira dito. Sa ating video na ito, tatalakayin natin ang mga pagkaing dapat nating iwasan o limitahan upang mapanatili natin ang kalusugan ng ating atay. Narito ang mga pagkaing nakakasira sa atay, matamis at pampalasa. Una sa ating listahan ay ang mga pagkaing sobrang matamis at may sobrang pampalasa. Ito ay ang mga pagkain na mataas asukal o sodium. Ang mga ito ay maaaring makasama sa atay at maging sanhi ng fatty liver disease. Ilan sa mga halimbawa nito ay fast food, soft drinks at mga processed food. Sobrang alak. Ang sobrang pag-inom ng alak ay isa rin sa mga pangunahing sanhi ng liver damage. Ito ay maaaring magdulot ng alcoholic liver disease. Mahalaga na malimitahan ang pag-inom ng alak o kung maaaring iwasan ito ng buo. Mga pagkaing mataas sa kolesterol. Ang pagkain na mataas sa kolesterol tulad ng itlog, red meat at mga processed meat ay maaaring makasira sa atay. Ang sobrang kolesterol sa katawan ay maaaring magdulot ng fatty deposits sa atay na maaaring magresulta sa liver disease. Pagkaing mataas sa asin. Ang sobrang asin sa mga pagkain ay maaaring makasama rin sa atay. Ang pagkain na mataas sa asin ay nagdudulot ng hypertension o mataas na presyon sa dugo na maaaring makasama sa atay sa mahabang panahon. Mga pagkaing prosesado. Mga pagkaing highly processed tulad ng instant noodles, canned goods, at mga fast food ay may mga chemical at preservatives na maaaring makasama sa ating atay sa pangmatagalan. Iwasan ang mga ito at mag-opt para sa mas natural na mga pagkain. Sa pag-unawa ng mga pagkain na dapat iwasan, mahalaga rin na alamin natin kung paano natin maalagaan ang kalusugan ng atay. Mga pagkain makakabuti sa atay. Narito ang ilang mga pagkain na makabuti sa ating atay. Prutas at gulay. Mataas ang fiber content ang prutas at gulay na makakatulong sa pagtanggal ng toxin sa atay. Puno ng grasa. Piliin ang mga puno ng grasa tulad ng olive oil at avocados na mayaman sa monounsaturated fats na nakakabuti sa atay. Lean protein. Kumuha ng protein mula sa mga pagkain tulad ng tofu, lean meat at isda. Ito ay makakatulong sa pagpapabuti ng liver function, mani. Ang mani ay mayaman sa vitamin E at antioxidants na nakakatulong sa atay. Berde-berdehan. Ang mga berde-berdehang gulay tulad ng spinach at kale ay mataas sa chlorophyll na nakakatulong sa atay. Tamang lifestyle. Bukod sa pagkain, mahalaga rin ang tamang lifestyle para mapanatili ang kalusugan ng atay. Pag-ehersisyo, magkaroon ng regular na ehersisyo para mapanatili ang timbang at kalusugan ng katawan. Limitasyon sa alak. Kung hindi mayaalis ang pag-inom, limitahan ito sa moderate na halaga. Tamang tubig. Uminom ng sapat na tubig upang mapanatili ang tamang hydration ng katawan. Paninigarilyo ng tabako. Iwasan ang paninigarilyo dahil ito ay nagdudulot ng malubhang pinsala sa atay. Sa ating pagtutok sa kalusugan ng atay, maaaring maiwasan ang mga komplikasyon na maaaring dulot ng liver disease. Maaaring sundan ang mga tips na ito upang mapanatili ang kalusugan ng atay. Huwag kalimutang kumonsulta sa isang doktor kung may mga alalahanin ka ukol sa kalusugan ng atay. Ito po ay ating impormasyon tungkol sa mga pagkaing nakakasira sa ating atay at kung paano ito maiwasan. Kung nais niyong malaman ang iba't ibang impormasyon tungkol sa kalusugan, isubscribe ang aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at i-share ito sa inyong mga ka-health. Maraming salamat po sa panonood at mag-ingat kayo palagi.